Good morning! I'm Vivian Casey, Filipina living here in South Africa. Welcome back to my channel. If you love slow living, simple routines, and real life moments, don't forget to subscribe. Today, we just got home from grocery shopping and wow, the prices right now, honestly, unbelievable. Napakataas na rin. So come with me as I unpack everything and we chat a little bit about life here in South Africa. Let's start unpacking. We have some fresh vegetables. These are always a must for me, especially now that we are trying to be healthy as much as possible. I try to cook simple healthy meals at home here in South Africa. It reminds me of Philippines. So usually, ang mga niluluto kong food ay kawig din ng mga pagkain natin sa Pilipinas. I also got some meat for the week. Dahil ang asawa ko, makikarni talaga siya. So, marami talaga kami nabibili na mga meat. And I usually plan ahead so nothing get wasted. So, lahat talaga yan aking pinaparte-parte. Honestly, groceries have become so expensive lately. Especially nung mag-start na yung war. At nagtaasan na rin ang mga presyo ng gasolina. And of course, sunod na rin yung ibang bilihin. Pero ganun talaga dahil nga sa nangyayaring gulo. So lahat naman ay apektado. And because of that, I've learned to adjust. Buy only what we need. Look for the special prices. Especially dito sa South Africa. Merong isang particular na tindahan dito na nag-sale sila every Thursday. So doon kami pumupunta para lang makatipid. Dahil sobrang mahal ngayon ng mga bilihin. So kailangan talagang maging practical na. And sometimes, just simplify meals. Pinasimple ko na lang yung mga niluluto ko. So simple food but still made with love. O, diba? And that's what matter most. Now, let's organize everything. Yung mga lulutuin ko ng mas maaga sa bandang bungad lang at yung mga medyo matatagalan sa freezer ang punta. During pandemic noon, ay marami ako napapanood na nag-grocery haul. Tuwan-tuwa ako, sabi ko, naisip ko, kailan kaya ako magaganyan? Yung nabili namin ngayon sa grocery namin, 2,350 rand. So, may bok choy, may luya, may talong, may sayote, cucumber, celery, lettuce, ampalaya, itong buns, tofu, isda, spring roll wrapper, tapos mga dilata, sardinas, and put it there. And may honey. Yan, may beans. And mayroong, basta. And then may pasta, may tatlong bread, mayroong tissue, and ito na panglaba 5 kilos, may karne, chicken, beef, at saka yung giniling. So yun ay 2,350 plus rand. During pandemic noong 2020, I'm sure kayo rin napapanood nyo yung mga vlogger na nag-grocery haul. At inggit na inggit ako sa kailan kaya ako magaganyan. Kasi nung nasa Pilipinas kami, ang pagbili namin ay everyday nasa palengke or every second day. Dahil noong mga kabataan namin, wala pang rep. Pero nung kami ay nagsimula na magtrabaho, ayan na, meron na kaming rep, meron na kaming pang grocery. So, hindi naman ganito kadami. Kumbaga, sakto lang na pang 1 linggo or pang 3 araw ang nabibili namin grocery. Kumbaga, hindi yung madamihan na katulad nito. Dati hindi ako masyadong nagbibigay atensyon sa mga pag-grocery. Nung nasa Pilipinas ako, mag-grocery lang ako. Ang mama ko na nag-aasikaso. Pag tumatanda na pala, nagiging iba na yung perspective sa buhay. Alam mo yung parang ang saya-saya ng puso ko pag puno ang rep namin. Mayroon kami extra food sa pantry. Parang hindi ka mag-aalala, walang ganito, walang ganyan. Pag magluluto, kumbaga, pagluto mo, andyan yung mga gagamitin mo. Walang worries. And thankful ako sa asawa ko dahil nakakapag-provide siya para sa amin ng ganito.
Nagkamali pala ang asawa ko ng pagdampot ng powder para sa paglalaba. Ang nakuha niya ay hand wash. Dapat daw yung pang washing machine daw. Sabi ko pares lang yan. Pwede man pares gamitin, ay ayaw niya pumayag. Kasi baka masira daw yung kanyang washing. So kailangan pa niyang bumalik at bumili ng specific na powder para talaga sa washing machine. Ayan, ganyan siya. Kung ano dapat yung specific na gamit para doon, yun dapat. Napaka-matikuloso niya sa lahat ng gamit dito sa bahay. Ang ingat-ingat niya. Kaya naman yung ibang gamit namin dito sa bahay ay parang hindi lang nagagamit. Kumbaga parang brand new. And alam nyo ba, yung ibang gamit pa dito ay 25 years, 30 years na kasi minanapan niya doon sa lola niya. Ay talaga naiingatan niya hanggang ngayon, gumagana at nagagamit pa talaga namin. Ganyan siya, pati yung mama niya, ganyan din. Kaya pagka makikita niyo dito yung mga gamit namin, pag minsan tanggal na yung tangkay pero ginagamit pa rin, parang Pilipino talaga siya. Alam niyo yung atin, hanggat pwede pang gamitin, gagamitin at gagamitin din natin. Ganun din sila dito. So, we're actually buying a lot just for the two of us because here in South Africa, especially where we live, there are no sari-sari store nearby. Meron man, malaking market na siya na hindi ka makakabili ng tingi-tingi. So, it's a bit hard when you suddenly run out of something. Naubusan ka ng asin, ng toyo, or bawang, sibuyas. So, kailangan talaga pumunta pa sa malaking market. But here, in some areas, they do have small shop like our sari-sari store in the Philippines. But they call it differently. They call it a tuck shop, if I'm not mistaken. Parang sari-sari store talaga siya. So, we really try to stock up on everything we need here for 2 weeks para lang hindi kami mahirapan magpalabas-labas. And of course, mahal na rin ang gasolina. So, para makatipid na rin kami sa gasolina and everything. And luckily, meron kaming Asian store dito kung nakikita nyo. May nabili akong sayote, tofu, isda, and kung ano-ano pang gulay na Filipino or Asian vegetable. Kaya kahit papaano, masaya ako. Makakaluluto ko talaga yung gusto ko. Kaso lang, medyo pricey. So, wala naman akong choice kundi bumili dahil mas malayo yung bibilhan ko pag gusto ko ng mura. Mga 1 hour akong dadayo. So, parang wala din ako natipid kasi ang gasolina back and forth. So, talagang tsaga-tsaga na lang at tipid-tipid na rin lang. And of course, may mga tanim-tanim din ako. So, kahit papaano, nakakatipid talaga. I've realized nga sa nangyayari ngayon na gulo, kailangan talaga mayroong mga tanim-tanim tayo para makamura and also makatipid. Malaking katipiran actually ang may tanim. Tulad ko, marami ako ditong tanim na talbos, so hindi ko nabibiliin. May kamatis, may luya, at kung ano-ano pa, sitaw, may talong din. So next time, hindi na ako bibili. So natutuwa nga yung asawa ko kasi malaki daw ang natitipid namin. And let's organize naman dito sa pantry ko. Nakikita ninyo, andyan yung mga toyo, noodles, and mga dilata, of course. Meron dyan din ako sibuyas, patata sa ganitong gilid. So, konti lang itong aming naiilagay dito kasi just in case na magkagulatan, meron kaming kahit papaano na kukunin dito sa aming pantry. I'm so grateful. Grateful for a home, for the food on the table, and for the simple life we're building here in South Africa. You know, I realize living far from the Philippines isn't always easy. But moments like this remind me, home is where you create it. Anyway, thank you so much for joining me today. If you enjoyed this simple grocery haul and this simple vlog, please don't forget to like and subscribe. I'll see you in my next video. Thank you so much. Bye. Take care and stay blessed.